Sinalakay ng mga otoridad sa Davao City ang umano'y pagawaan ng substandard na bakal na may taglay na radioactive materials. Para sa detalye, nasa linya si Mobile Journal Jazz Paredes. Jazz, ano ang detalye ng operasyong ito? Yes, Sherry, noong August 13 kahapon lamang ay natuklasan ng isinagawang operasyon ng NBI, PAOK, PNRI at iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa isang interagency operation sa Davao City ang umano'y pamamahagi at paggawa ng isang kumpanya ng substandard na bakal na may taglay na mga radioactive materials. Cheryl, itong mga bakal na nasabat mula dito sa sinalakay ay naglalaman ng radioactive isotopes at iba pang bahagi ng operasyon ay nakita ay ito nga ay substandard naglalaman ng mga. At bukod dyan, Sherry, mula sa kanilang operasyon ay naligtas din ang nasa 174 na manggagawa mula sa pasilidad na pinaniniwala ang may panganib ng patuloy na exposure sa radioactive bearing materials. At dahil nga matagal yung kanilang panamalagi doon, Cheryl, ito rin ay isa sa mga konindena sa ngayong ongoing na press conference dito sa Davao City. Cheryl. Paano na itimbre sa mga otoridad ang pagawaang ito? Cheryl, sa ngayon hindi pa naisisiwalat sa atin ng NBI at ng PAO kung paano natimbre itong pagawaan ng substandard na materials. Ngunit ngayon ay ating pang alamin yan sa ongoing na press conference. Ngunit ang alam natin, Cheryl, isa rin sa mga factor o doon sa nagpakita nitong substandard na pagawaan ay dahil ilan sa mga pasilidad noong naganap ang isang 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo sa Mindanao ay nadiskubre na mula ito dito sa certain na kumpanya nito na naggagawangan ng substandard na material at mula dito ay nagugat na yung kanilang investigasyon. At dahil dun daw sa mga pasilidad na yun, Cheryl, 70% dun sa mga bahagi ng mga pasilidad na bumagsak o nasira ay galing nga dito sa nasabing pasilidad. Kaya naman ay dito na nag-ugat yung kanilang operasyon. Ngunit, Cheryl, hindi pa natin tukoy kung sino at paano yung timbre. Ngunit masasabi natin na isa na nga sa kanilang tinignan ay ito ngang material na ginamit sa mga pasilidad na bumagsak at nasira noong 7.8 magnitude na lindol noong Hunyo dito sa Mindanao. Cheryl. Tukoy na ba kung sino yung may-ari o nasa likod ng operasyon ng pagawaang ito at ano ang magiging kaso laban sa kanila? Cheryl, sa ngayon ay hindi pa rin isinisiwalat kung sino nga ba ang nasa likod nitong pagawaan ng substandard na material sa Davao City. Ngunit sa ngayon, ang nakikita natin, Cheryl, if I'm not mistaken, ay mahaharap sa paglabag sa RA 12031 itong sino man ang mastermind sa pagpuproduce niya ng substandard na material. At bukod din dyan, Cheryl, ay meron din tayong siyam na Pilipinong na aresto, 12 Chinese at 7 pa ang at large until now. Ngunit ngayon sa mga oras nito, Cheryl, ay ating pang aalamin kung sino nga ba talaga ang nasa likod nitong pagawaan ng substandard na material sa Davao City. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.